Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Episode 144 of our kwentuhan session, tanungan portion. Maganda to kasi yung kwentuhan session, tanungan portion is request ngayon ng ating ka-airsoft, no? Ng ating airsoft, ka-airsoft na collector, no? So, request niya is ituro daw natin yung pagdi-dismantle ng iba't ibang klase ng unit, mostly pistol. Kasi since collector siya, medyo hindi nga naman maganda kung hindi niya alam yung pag-dismantle ng mga unit, no? So, ang request niya, since marami naman siyang kinuha sa atin. Actually, ano to, itong collector na to mga ka-airsoft, total of 13 pieces of different pistol, different time niya kinuha to, no? So, one of our loyal customer, so, na taga Pangasinan, nagre-request na ituro natin yung pagdi-dismantle ng iba't ibang klase ng unit. Okay? Wish granted, bossing, no? Bossing Alvin. So, ituturo ko sa iyo yung different ng pagdi-dismantle. Kaya lang, meron lang akong worry, no? Mga ka-airsoft, yung pagdi-dismantle ng airsoft is hindi basta, yung pagdi-dismantle ng airsoft ay napaka-delikado. Okay? Almost 50% ng taong nagdi-dismantle ng unit, especially the slide, hindi nila na ibabalik ng tama. Okay? That is the reason why sa aking mga vlog, hindi ko na isinasama yung kung paano yung pagdi-dismantle ng unit. Okay? Kasi, since lifetime warranty naman ako, hindi ko na kailangang isama yung pagdi-dismantle dahil ini-encourage ko kayo na huwag nyong i-dismantle yung unit nyo kung nagka-problema. Hayaan yung ako yung gumawa. Hayaan yung kami yung gumawa, no? Yan po, hindi ako madamot sa information. Mayroon lang akong maganda kasing dahilan talaga kung bakit hindi ko itinuturo yung pagdi-dismantle ng unit. Okay? Siyempre, una-una, simulan natin sa pinaka-common na pistol. Kuha tayo ng... Uy! Lucas, bakit nandito? To bago to, ah. Pakilinis nga to. Bago to, eh. Pakilinis nga. No? Tissue mo. Tapos babalo. Hindi. Kuha tayo ng pinaka-common. Kuha tayo ng pinaka-common mga airsoft. The Glock. Yan ha. Isa sa pinaka-common yan na unit. Kukunin natin yan. No? Yan ang mga candidate natin. Okay? Tapos, kuha rin tayo ng mga common. Okay? Kuha tayo ng 2011. Yan, 2011 high kappa. Okay? Next, kuha rin tayo ng 9mm. Kuha rin tayo ng Beretta. Glock. Meron tayong makukuhang ZZ. Yung may mga gas-gas na lang. Meron. Yun. No? Yan. Para lahat, tingnan mo, buo pa ba yan? Hindi pa ba napagkahuyan? Buo, may slide stopper. Buo pa. Okay. Yan. Yung mga most common iaano natin, yan yung i-dismantle natin. Okay. Tapos, i-ano na lang natin yung ano pa ba, wala naman na eh. Ito lang naman yung mga most common no.
So, yung mga Sig Sauer, meron rin naman tayo. Meron ba tayo ma-dismantle na Sig Sauer? Pasuyo. Hindi mati-dismantle ito. Parang sira nga yung ano nito eh. Sira ito eh, sira. Hindi, tabi mo na lang yan. Okay, no, ito yung mga most common. Mamaya mag-dismantle din tayo ng high-end unit like Desert Eagle, di ba? Wala ako 1911 dito. Kuha tayo ng 1911. Kuha tayo ng brand new 1911. Ayun, okay. Ito yung mga most common na pistol na makikita ninyo sa ating henerasyon. No? Ito yung mga most common na pistol makikita ninyo sa ating henerasyon. Glock 2011, Beretta 9mm, ang Glock 9mm din, 1911 at saka ang ZZ. Okay, ayan. Parang ang labo. Tingnan mo. Saan malabo? Sa camera ko? Ay, sa ano ko? Check ko sa... Ang labo ng video. Grabe. Kwentuhan pa naman to. Ako sa internet ah. Nakakainis. Sandali. Ha? Labo talaga, no? Grabe. Sandali mga karsap ha. Inaayos ko lang. Hindi kasi ako kontento pag nakikita kong malabo eh, no? So, try natin mag-change ng connection pero sana dire-diretso pa rin ang video. Ayan, tingnan mo. Kung malinaw, kung luminaw ba. Luminaw. Yun, luminaw. Na? Okay. So, ayun mga karsap ha. Pagpasensyahan nyo na pero luminaw na. Okay. Kahit sa akin dito eh, luminaw din. Hindi, malabo pa rin. Ba't kaya? Na. Sige, diretso na natin. Okay? Ito yung mga most common. Again ha, uulitin ko. Hindi po ako madamot sa information. Ang sa akin lang, almost 50 to 60% ng newbie na airsofter na nagdi-dismantle ng unit is hindi nila na ibabalik ng tama yung unit, yung dinismantle nila. Kaya hanggat maaari, ayaw ko sana. Pero, since merong isa tayong ka-airsoft na nagre-request kung paano i-dismantle, kaya i-grant naman natin. Okay? Pero, ulitin ko sa inyo ha, mag-ingat po kayo sa pag-dismantle ng unit kasi maaring hindi nyo siya maibalik ng tama, maaring pag binabalik nyo may masira kayo. Okay? Number 1, syempre ang Glock. Most common ang Glock, di ba? Napakadali lang rin i-dismantle ng Glock. Okay? Remove the magazine. Always. Hindi nyo pwedeng i-dismantle yung unit ninyo ng may magazine. Remove nyo muna. Okay. Ngayon, hanapin ninyo itong part na to. Lapit mo. Yan. Yung part na yan, hanapin ninyo yan. Yan ha. Kabilaan yan. Pakita mo yung kabilaan. Dalawang camera ba, tita? Yan. Kabilaan yan. Okay? Yan. Okay. Yan. Kabilaan yan mga karsap ha. Ang gagawin nyo doon, hahatakin nyo pababa.
both sides, tapos distributed ang force. Okay. Hatak sa kanan, hatak sa kaliwa, pababa. Kung diyan ko iharap, hahatakin nyo pababa. Okay? Pababa, sabay. Pababa, atak pababa. Okay, then push backward, hatakin niyo backward, then push forward. Nalinis mo na? Okay, ayan, push forward. So, naalis na natin, no? Ngayon, ma-access mo na kung anong gusto mong gawin diyan, kung ano yung gusto mong i-troubleshoot, i-maintenance pag naka-dismantle na. Okay, ito yung isa sa pinaka-delikado. Pag dinismantle niyo yung unit niyo, itong lower part, siguraduhin ninyong walang gagalaw. Number one, hindi ito pwedeng malaglag. Kasi pag nalaglag to at tumama yung hammer, pwedeng masira, pwedeng mabangas, mabitak. Okay? Siguraduhin yung pag dinismantle ninyo, itong lower part, itabi ninyo. Huwag ninyo pipindutin yung trigger. Kasi, ang mangyayari, magre-rest yung hammer. Sa ngayon, naka-engage yung hammer eh. Okay? Magre-rest yan. Pag nag-rest yan, pag binabalik nyo, nakakalang mismo yung hammer. Okay? Yan. Pag dinismantle ninyo, kailangan walang nakasayad dyan. Diretso lang yan. Okay? Ngayon, pag ibabalik nyo na, ako, pag nagbabalik ako, kung mapapansin ninyo, hindi ko pinepersa. Hinahayaan kong bumagsak siya. Tulad nito. This is the slide. Pasok mo lang sa hammer. Ayan o. Then, hayaan mo lang bumagsak. O, ayan. Ito nyo. Ganyan na. Ayan. Hayaan nyo lang bumagsak. O, ayan. That's it. No? O. Okay. Hahayaan nyo lang. Again. Hatak. Okay. That's it. Pag ibabalik ninyo, siguraduhin ninyo na naka-engage pa rin yung hammer. Then, pasok nyo lang. Tapos ito, kahit isang daliri lang, ibababa nyo. Okay. Okay na tayo sa Glock, di ba? Ayan. Ngayon, dako tayo sa isa sa mga most common, the 2011. This is one example of a unit na 2011. Ang STI, ang staccato, is 2011 din yun. Okay? STI, staccato 2011 din. Parehas din, high ka pa rin. Okay. Una, remove the magazine. Basta lahat ng unit na i-dismantle ninyo, kailangan walang magazine. Dahil pag merong magazine, hindi ninyo madidismantle. Okay? Ngayon, hanapin ninyo yung slide stopper. Ito. Itong part na to. Ito. Okay? Ngayon, ang gagawin ninyo, push backward. Pag naka-push backward na kayo, huwag ninyong gagalawin. Then itong button na to, push forward. Yan. Aangat yan. Aangat yan. Ayan o. Yun. Okay. Pag nangyari yon, push forward. Ay. That's it. Ma-access mo na, magagawa mo na kung anong gusto mong gawin sa unit pag nabuksan na. Tulad na sinasabi ko, itong lower part, wag ninyong pipindutin ng trigger, wag ninyong hahayaan mabagsak kasi exposed na yung mismong disconnector sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Halimbawa, nalaglag siya, pak. Warak yan. No? Brittle lang kasi yan eh. Ngayon, sa pagbabalik, ganun pa rin. To, ayan. Hayaan nyo lang siyang bumagsak, bumaba. Ay, ayan, katulad niya, no? Ayan, katulad niya, ha? Medyo may kahirapan, di ba? Kaya sinasabi ko, napakadelikado ng pagdidismantle. Ayan, ayaw na. Napakadelikado na ng pagdidismantle, no? Kaya ako, sa totoo lang, hindi ko ina-encourage. Hindi ko sinasama sa vlog ko yun, no? Yan. Okay? Na-dismantle na, then naibalik na.
Ulitin ko ulit ito. Importante itong button na to. Push backward. Okay, then push backward. Sentro nyo. Then push nyo itong button. Ito. Aangat to ha. Ito. Aangat. Tingnan nyo. Ayun. Mangat. Ayan. Okay? Then, alisin nyo na. Sa pagbabalik, ganun din. Ingat ha, ingat. Kaya, kita nyo? Mahirap talaga magbalik. Sa totoo lang. Pwedeng masira yung unit ninyo. Hindi siya simple, no? Okay, then, sentro, then, ayun na. Okay, yan, sa 2011. Pupunta naman tayo ngayon sa Beretta. Medyo iba to. Okay? So, if this is your Beretta, ang gagawin mo, always remove the magazine. After you remove the magazine, meron kang pipindutin dito. Ito. Yan. Pagkapindot mo dyan, hahatakin mo naman to. Ayan o. Papakita ko sa inyo ha. Pindot dito sa likod, hatak dito pababa. Ayan. Ganyan dapat ang position yan. Nakababa. Tapos, forward. As easy as that. Pagka binuksan ninyo, pwede nyo nang ma-access. No? Tulad ng sinasabi ko dun sa mga nauna, wag ninyong i-re-rest ang hammer, hayaan ninyo naka-engage. Itabi nyo lang to, kasi pag ito nalaglag, naka-expose ang internal, pwedeng ma-damage. Okay? Yan. Wag ninyong hayaan na mapipindot to, gagalawin ng kahit sino, gagalawin ng kapatid nyo, gagalawin ng tropa nyo, wag. Ngayon, to. Pagka binuksan mo ang isang Beretta, makikita mo talaga yung laman loob niya. Okay? Ngayon, wag nyo rin hahayaan na i-access yung safe or what. Nasa sa inyo na yun kung ano na lang yung gagalawin ninyo, bakit nyo binuksan. Okay? Ngayon, sa pagbabalik, pasok mo to. Okay, yan, pasok mo yan. Hindi katulad nung dalawa kanina, pagkabalik, wala nang gagalawin. Ito, meron pa. Beretta kasi to. Okay, pasok mo. Hayaan mo lang yung weight niya na bumagsak, then babalik. Yun, ayaw na. Yan. Hayaan mo lang. Okay? Then, ito, ibabalik mo to kailangan. Iaangat mo. Okay? Yan, angat mo. Yun. Nakalak na. No? Hindi katulad dito, wala ka nang ibabalik dito na iikot. Ngayon, ito, ingatan nyo to na huwag magagalaw-galaw. Okay? Yung mga excess button, kung hindi nyo alam yung gamit, yung silver, huwag ninyong i-access. Again, ulitin ko sa Beretta, press nyo to, press, then, baba. Then, forward. That's it. Access na. Okay? Kapag babalik, mag-ingat kasi 50 to 60% na nagdi-dismantle ng unit, hindi na ibabalik ng mahusay. Napapahamak sila. Okay? So, okay. That's it. Beretta. Ngayon, balik ulit tayo sa basic. Kanina, nakita nyo yung 2011. Punta na naman tayo ngayon sa 1911. Okay? Tulad ng mga nauna, kailangan wala magazine. Okay, then ito. Tignan nyo to. Hanapin ninyo to, itong button na to. Then kasa. Okay, isentro. Then i-push nyo itong button. Aangat dito sa harapan. Medyo mahirap. Wala kasi ang kuko eh. Pasensya na. Yan. Ito, aangat tong slide stopper. Ayun. Tapos push forward. Napaka-simple, 1911. Wala nang ganong abu-abubot, no? Tulad pa rin ng mga nauna, ito, hayaan ninyo naka-engage yung hammer, wag nyong ire-rest. Tapos, ito, itabi ninyo sa isang bagay na safe na hindi siya magagalaw or ma-access ng kahit sino man. Okay? Ngayon, sa pagbabalik, ganun rin. Pasok mo, then hayaan mo yung weight niya ang magbalik sa kanya. That's it. Kunin mo yung slide stopper na inalis mo, push backward.
That's it. Okay, 1911. Natapos na tayo sa Glock 9mm. Natapos na tayo sa 2011 caliber 45. Natapos na tayo sa Beretta 9mm. Natapos na tayo sa 1911 caliber 45. Ngayon, babalik tayo sa 9mm. The CC Shadow, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Pagpasensyahan nyo na, no? Kasi itong unit na to, ito ang ipagsasample ko kasi natatakot akong mag-sample ng shadow kasi high-end ang mga shadow, ayaw kong magkaroon ng mga gasgas. Okay? Ito. Ganun pa rin itong button na to. Parang 1911 lang. Asa, then push forward, then ito. Yun na. Okay? Sino ba to? Ayun, di ba? Nakita nyo naman, di ba? Pinapakita ko nga sa inyo na kailangan ninyong huwag hahayaan na madidismantle ay ng magkakalas na nakakabit ang magazine. Okay? Number 1, ito yung unit. Pag naalis na natin ang slide stopper, alisin natin. Push forward. That's it. Sisay shadow, ma-access nyo na yung loob, makikita nyo na yung loob, pag na-dismantle nyo na. Okay? Ayan, makikita nyo. Yung loob ng CC Shadow. Diba? Ngayon, ito na, yung pinaka-critical dito. No? Itong unit na to, kaya sinasabi ko sa inyo na pag yung unit naka-dismantle, kailangan ingatan ninyo. Kung mapapansin nyo to, CC Shadow to, wala siyang hammer. Bakit wala siyang hammer? Kasi nalaglag to. No? Nalaglag nila to. So, dinismantle nila, then all of a sudden may gumalaw, may mga tropang nakapaligid, nagalaw yung unit. Okay? So, nagalaw yung unit, bumagsak, so nung bumagsak, nabasag. Yan. Kita nyo, napakalaking problema niyan. Kaya ako mga airsoft, believe me na when you will thank me later, sa totoo lang, no? Kasi bakit nila dinismantle to? Kasi ayan, binalatan nila. Napakaganda ng isang CC Shadow, tapos binalatan, di ba? Hindi ko alam kung paano binalatan, kung ginamitan ng paint remover. Pero kaya natin ibalik sa dating alindog to eh. No? Vapor blasting. Di ba? Kaya ko to. Kaya ko to, no? Kaya lang wag na. Pagkakahuyan na lang natin to. Kaya nga dito sa Bigman lifetime warranty, di ba? Kasi meron tayong mga unit na pwedeng pagbaklasan, pag-part outan, di ba? Kaya kinakaya natin lifetime warranty. Halimbawa ito. Halimbawa merong nasiraan ng shadow. CC Shadow nasira. Meron tayong pagbabaklasan. Meron tayong pagkukuhanan, di ba? So ayan. Nasiraan ng barrel, meron tayong mapagkukuhanan. Half-cup chamber, meron. Lahat, di ba? Disconnector, hammer, assembly, trigger, etc. etc. Meron. Okay? Ngayon, doon tayo sa pagbabalik. Ito yung pinaka-critical. Ito yung pinaka-crucial. Okay? Tayo mo lang. Pasok mo, hayaan mo, tulad ng ay may bitak oh. Hindi na pala pwede slide nito, may bitak. No, hayaan mong yung weight niya ang magbalik sa kanya. Ayan, oh. Kasi, ganun kasimple ang sisang CC Shadow. Then, balik nyo na yung slide stopper. Pwesto nyo. That's it. Diba? Yun lang. Meron lang talaga mga advantage and disadvantage. Yung bawat unit. Depende sa kung paano ninyo itatrato. Okay? Basta sinasabi ko, hindi ako nagsasawa, tatandaan nyo to, hindi po ako madamot sa information. It's just that, hindi ko na ina-attempt. Sabi mo, 7 lang yung share. Hindi ko na ina-attempt na ituro doon sa mga ka-airsoft ko yung mga bagay na sa tingin ko magdudulot ng kapahamakan sa kanila.
Again, hindi po ako madamot sa information. Sadyang delikado lang kasi yung pagdi-dismantle, kaya hindi ko siya sinasama sa aking vlog. Okay? Boss, ano maganda unit for electric rifle? Maganda, marami maganda, Boss Clark, no? Mag-message ka para makita mo or manood ka ng mga vlogs namin para makita mo kung ano yung mga magaganda, di ba? Pero walang WE na electric rifle. Ang WE, mostly dito sa Pilipinas, nakafocus sa rifle, ay sa pistol. Hindi ko alam sa ibang bansa kung naglalabas ang WE ng rifle na electric. Pero dito sa Pilipinas, nakafocus ang WE sa gas type na pistol, and meron mangilan-ngilan na gas type na rifle. Pero wala akong natatandaan na electric na rifle ang WE. Maaring sa ibang bansa meron nilalabas, pero dito sa atin wala. Okay? Grabe, ang haba nung anong sagot dito sa request ng question ng ka-airsoft natin, no, na collector. Okay, no? Mukhang naibigay naman natin ng tama, no, yung mga tanong ng ating bossing, no. Boss, ano po yung unit na pangalawa diyan sa block? Salamat po. Pangalawa sa block. 2011 po. 2011 High Kappa 5.1 Silver Edition, no? Okay. Ayan. Okay. Next. Wala tayo sounds. Nakakonect ka? Okay, and I just hope po, mga airsoft, nasagot ko yung question ng ating bossing. Okay, next question. Wow! I feel good. Okay, Big Man, dyan sa mga nakalapag na pinapakita mo, ano dyan yung unit na full steel? Ano ba ang full steel dito, Lucas? Shadow. Shadow full steel yan. Itong mga WE, hindi siya full steel, alloy lang po siya. Alloy zinc, no? So, full steel ang Shadow. Okay? Full steel internals, what I mean. Full metal, then full steel internals. Okay? Then the rest is, hindi naman siya full steel. Okay. The rest, hindi siya full steel, mga airsoft. Okay? And I just hope nasagot ko ng maliwanag yung question ng ating bossing. Okay, Big Man, natutuwa ako dun sa diniscuss mo na mga klase ng pag-charge ng isang pistol. Tinutukoy dito yung yung pagkasa. Di ba? Marami kasi tayo iba-ibang klase pagkasa, no? Okay, yan. Big Man, ito hindi pa tapos ha. Natutuwa raw siya sa pagkasa. Okay? Big Man, pwede mo ba, hindi. Ano ba to? Karugtong ba? Okay. Okay, Big Man, paturo naman po ng proper way ng presentation of the gun. In short, different types of draw. Okay. Ano na to? Naituro ko na dati to, no? Mga airsoft, ulitin ko ha. Disclaimer tayo, no? Hindi ako expert. Hindi ako pro. Ang itinuturo ko lang yung experience ko. Okay? Kung may mali man ako, paki-correct na lang rin ako, no? Pero ang tinuturo ko lang yung experience ko. Okay?
Hindi ako range officer, hindi ako wala akong bilang sa mundo ng baril, no? Pero may experience kasi akong pinangahawakan. Okay? Different types of presentation of a gun. Sa akin nagmula yan eh. Presentation of the gun is how you draw your unit, no? Paano mo siya ipinapakita sa crowd? Yan ang mga di ba? Paano mo siya ipinapakita sa madlang people? Okay, ito. Different types of draw. Number 1. Hindi ako kita rito. Dapat kita yung baril eh. No? Kasi hindi ako kita oh. Anyway, sige. Tingnan natin. Number 1, isang types na most common pero hindi ko naman masasabing mali. Pero hindi naman masasabing mali, pero para sa akin mali 'yon. The bowling type. Bowling type, no? Ito tuturo ko sa inyo to ha. Ito mga airsoft, hindi ako pro. Pero base ito sa aking experience. Okay. Different types of draw. Number 1 is the bowling type. Paano ba yung bowling type? Paano ba maglalaro ng bowling? 'Di ba? Hawak mo yung bola. Gano'n, 'di ba? Bowling type mga airsoft. Hawak mo yung baril, yung baril nasa holster mo. Bowling type. Uugutin mo, gaganon mo. Okay ugot, sa holster, pak! Gano'n. Ayan. Isa sa mga type yon. Pero, hindi ko sinasabing, hindi. Ano ba sabihin to? Baka magkamali ako eh. For me, hindi gaanong effective yun. Hindi ko sasabihin mali kasi may mga gumagawa nun. Okay? Pero, isa sa mga nakasanayan yun. The bowling type. Mula rito sa holster, gano'n, bowling type. Mamaya malalaman ninyo kung bakit para sa akin mali yun. Okay. Pangalawa, the fishing type. Fishing. Ngingisda ka. Di ba? Para mong makinig ka dito, kailangan mo to. Fishing. Di ba? Ngingisda. Ganon din yun. Kukunin mo yung baril mo. Di ba? Ganyan, kukunin mo. Ganon. Okay? Para sa akin, mali. Pero, may mga gumagawa eh. No? Para lang sa akin, ha? Okay. For me, the most effective, Lucas? The most effective way of presenting the gun on the crowd is the punch type. Punch. Ano? Holster. Okay? Sa holster ka. Punch. Para mo sinusuntok. Di ba? Ayan o. Punch. O yan. Bakit big man? No, ulitin ko hindi ako expert. Hindi ako pro. Hindi ako genius. Pero ang sinasabi ko sa inyo, based on what I have experienced. Tatandaan nyo to The best teacher is the experience. Yan ang pinaka-best teacher. Okay? Ngayon, yung tinuturo ko sa inyo is yun sa tingin kong okay. Okay, ganito na. Bakit mali? Ito para sa akin lang to. Opinion ko to. Okay? Walang magagalit. Opinion ko to eh. Everyone is entitled for his own or her opinion. Okay? For me, hindi ko type ang bowling type. Hindi ko type ang fishing type. Hindi ko type yan. Ang pinaka-type ko, punch type. Hawa ka. Hawa ka. Dito ka. Bakit? Bowling type. Sige.
Aba, bowling type, draw, ganyan ka. Bowling, draw. Ganun, okay. Sige, ha. Draw. Bowling ka. Parang ka naglalaro ng bowling, di ba? Ganun. Sige. Ayan. Lapit ka para makikita nila. Sige, draw ka. Draw. Ayan. Lagay mo sa holster mo. Draw. Sige. Sige. Di ba? Pwede ko na kagad sa lagin. Ganunin ko na kagad siya. Di ba? Aangat pa lang eh. Wow! Di ba? Kaya para sa akin, hindi effective yan. Fishing. Draw. Ganon. Ganon, no? Di ba? Gaganyan muna, di ba? Para ka nangingisda, di ba? Pamingwit. Di ba? Gaganyan mo, Bakit hindi pwede? Bakit para sa akin, mali yung fishing type? Sige. Di ba? Di ba? Sige, fishing type. Sige. Nagmula sa taas. Kasanggain ko na. Kaya for me, mali. For me. Opinion ko yun, ha? Everyone is entitled to his own opinion. Power punch. Tingnan mo kung kaya mo salagin. Mula sa holster, nasalag mo? Hindi. Kahit ako hindi ko kaya salagin yun. Holster, nasalag mo? Hindi, di ba? Holster, hindi kaya. Di ba? Yun. Mga kareso po ulit, ha? Hindi po ako expert. Hindi ako pro. Hindi ako range officer. Hindi ako ganun kagaling. Pero, yun ay mga experience ko. Okay? Bowling type, nakita nyo naman, ganon, pwedeng masalag. Fishing type, nakita nyo naman, parang fishing, manggagaling ganon, pwedeng salagin. For me, ang pinaka-effective, at saka yung pinaka-unbeatable, no, is the punch type. Diba? Diba? Paano mo pipigilan yan? Pagka-draw, hindi mo kaya pigilan yan. Di ba? Yan. Ulitin ko, ha? Baka natatawa kayo sa akin, pero hindi po ako expert. Pero yung sinasabi ko sa inyo is based only on my experience. Okay? Your experience is the best professor, is the best teacher. Okay? Walang sinabi yung mapag-research ka or nagbabasa ka ng libro or, di ba? Walang sinabi yun. Dun sa experience. Ayan. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin kay Erson. Okay, dami. Grabe to. Sino ba to? Sino ba to nagtatanong na to? Pucha, parang parang ini-entrap ako na design para magkamali ako. Pucha, pati tindi yung tanong, ha? Saan na itong iba po, ang hirap nito. Ano ba itong nagtatanong na ito? Pulis? Mga training na sa mga pulis to eh. Paano raw yung yung close quarter shooting technique? Hirap yan, ha? Close quarter shooting technique. Sabi ko sa inyo, hindi naman ako pro. Pero yan kasi yung mga karesop yung bawa napatrobol ka na, no? Close quarter eh. Di ba? Napatrobol ka. Di ba?
Ako, isa sa pinaka ano ko, pinaka, ano ba sabihin to? Ako, pinaka moves ko sa mga close quarter technique, malupit. Gusto nyo makita? Kutsa, kaya lang, dapat nasa outdoor tayo. Di ba? Kasi lalagyan kong bala to eh, di ba? Oh. Di ba? Halimbawa, malayo, no? Ay, ano, hindi pa, wala, close quarter, magkalapit pa lang kayo, di ba? May baril ka, di ba? May pagkakataon ka pa bumunot, di ba? Pak! 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 O, di ba? Pak! 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 Ganyan, pak! Pak! O. Yung close quarter yun. Di ba? Pagkabunot mo, slow mo natin, ha? Pak! O, di ba? Kung kaya mo patadyakan, di ba? Pagkaputok mo, pak! Pak! Layo kang konti. Pak! Pak! Assess mo. O, di ba? Yun. Yun yung close quarter. Putya. Hindi ako para mag-discuss nito, bossing. Ang hirap nito. Baka magkamali ako, putya, mabash pa ako, no? Pero, yun ang ano, based sa tanong, ha? Close quarter shooting technique, eh. No, ito yung pag napatrobol ka ng malapitan eh. Ucha, mga tanong ng ano to, mga proto. Mahirap, gusto rin ko masagutin, kaya lang, I think I'm not the right person to answer this, no? Kasi baka maligaw ko kayo eh. Alam niyo naman ako, hindi ako mahilig magmagaling eh, di ba? Baka maligaw ko kayo, putya, gayahin nyo. Close quarter, di ba? Pero ako, yun talaga, no? Mga airsoft, no? For me, yun ang close quarter ko eh. From the holster, may pagkakataon ka pang bunot! Pak! Pak! Di ba? Kung kaya mo isang putok, isa. Pak! Tutumbayan. Atras ka na. Pak! Pak! Maganda ma-example eh. Kaya lang nandun si Lucas eh oh. Pak! Kaya hindi, baka may mabasag eh. Nandito tayo sa loob ng shop eh, no? Pagpasensya nyo na. Pero yung pinaka-close quarter talaga. Yung pinaka-close quarter talaga. Okay, yan. Bunot, ito ha. Bunot. Pak! Kasi close quarter eh. Ibig sabihin, hindi kayo magkadikit, pero magkalapit. Close, di ba? Close quarter. Kaya, hindi po pwedeng bunot o kaya power punch, hindi pwede. Bakit? Inilapit mo yung baril mo sa kanya. Pwede niya tabigin. O, di ba? O. Kaya close quarter, bunot, dito, hawak ka na dito. Pak! Mabilis yan. Segundo lang yan, ha? Bunot, pak! Pagkabaril mo, tutumba yun. Layo ka na. Layo ka 2 step backward. Pak! Isa pa ulit. Kung bumabangon, gumagalaw pa. Pak! Tapos. No? Yun ang pinakaano ko. No? Sige ulit. Oh. Bunot. Oh. Hawakan mo. Pak! Tutumba yan. Atras ka. Dalawang step, tatlo. Pak! 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 Assess mo yung area. Kung may kasama, putokan mo na rin. Pak! 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 Diba? Kung wala namang kasama, bumabangon siya, putokan mo ulit. Pak! Close quarter. Pero, I am not the right person na para mag-discuss niyan, no? Masyadong malalim yan. Pang mga ano na yun eh. Hindi dapat, no? Kasi, delikado yan eh. Delikado yung mga yan. Kung sa akin manggagaling, baka may mali akong gawin, gayahin, putya, delikado yan, no? Ang mga police training yan eh, no? O kaya, hindi naman police, hindi lang naman police ang gumagamit ng baril eh. Pang ano talaga yan? Close quarter eh. Pang tao na gumagamit ng baril na kailangan depensahan yung sarili. Diba? Ayun. Okay. Pansin nyo, wala akong boses.
Napatrouble ako kanina eh. Pero okay naman, no? Nandito yung inyong lingkod, buhay na buhay pa rin. And I just hope nasagot ko na maayos yung question ng ating mga bossing. O baka meron kang question dyan, syempre ibato mo na. Ang dami ritong question, kaya lang napakahirap sagutin nito. Hindi sa hindi ko kaya sagutin. Actually, kaya kong sagutin eh. Kaya lang, feeling ko lang, I am not the correct, I am not the authority to answer this question. Kasi, what I am trying to say is not the basic. Di ba? Kung ano lang yung experience ko, kung ano lang yung alam ko, eh baka may mali akong masabi sa inyo, eh pulutin pa ninyo, di ba? Eh kung sa tingin ko kasi na nasa tama ako, talagang ipupush ko. Nakilala nyo naman ako mag-vlog eh, di ba? Kaya lang sa part na to, baka gayahin nyo eh, tapos may mali naman pala doon sa ginawa natin. Baka bandang uli, mapatay pa kayo, di ba? Kaya pass muna ako rito. Siguro, sa tagal ng kwentuhan session, tanong ang portion na ginaganap natin from episode 1 to up to this episode, ngayon lang ako tatanggi sa isang question. Pero ganun pa man, nag-share ako ng idea ko, no? Grabe! Big man, bakit po ba nasisira ang isang inlet valve? Lucas, ano yung dahilan bakit nasisira yung isang inlet valve? Sa hindi proper na pagsisilikon oil. Okay, number 1, tama yon. Ang kinakasira ng inlet valve, leak. Pag hindi proper yung silicone oil. At saka, Sa pag mali ang paggagas. mali yung paggagas mo pag na-excite ka masyado. This is the inlet valve and this is your green gas. This is the nozzle of the valve and this is the nozzle of the green gas. Okay? Male and female. Okay? Pag magi-green gas ka, kailangan yung nozzle ng green gas mo susuklob pababa doon sa inlet valve. Pag ang nangyari magagas ka, tumukod yung nozzle ng green gas doon sa nozzle ng inlet valve. Tapos, piniga mo pababa, ang mangyayari, itong inlet valve mo, babagsak, bababa. Papasok. Sira. Okay? Yun. Kaya, yun ang mga ikinakasira ng inlet valve. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Okay, next. Grabe, iba na ang boses ko. Makati na. Okay, next question natin, no? Big man, ano masuggest mong unit para sa isang 10-year-old boy na bago pa lang papasok sa mundo ng airsoft? 10-year-old boy, medyo hindi na maliit yan, so medyo malaki na yan. Masasuggest kong unit, lahat pwede. Glock, 2011, Beretta, 1911, pwede, no? Kasi ang isang 10 taon na bata, medyo malaki na ang palad, no? Maliban na lang kung 5 taon, 6 na taon, medyo maliliit ang palad. Pero kung ganon, pwedeng kahit anong model, no? Bahala ka na lang pumili kung budget meal, kung mid-class or high-end ang gusto mo, no? Pero kung baguhan, I don't suggest mag-budget meal. Kung baguhan, kumuha ka ng dissenting unit, go for mid-class or high-end. Para yung baguhan na bata, mag-enjoy, tapos tumagal siya sa mundo ng airsoft hanggang pagiging pro level niya. Okay? Pero pag baguhan ka, kumuha ka ng unit na budget meal, maaga ka magkikwit. Maaga mong isusumpa yung pag-airsoft, no? Napakagastos ng airsoft, lalo na kung yung airsoft mo walang kwenta. Napakagastos mag-airsoft, lalo na kung yung airsoft mo nakakuha budget meal. Okay? Dito sa Big Man, hindi kami nagfo-focus sa quantity. Mas gusto namin yung quality. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Carson. Okay, Big Man, bakit po 2 seconds lang kayo naggagas? 2 seconds lang,
It is because yung unit kasi namin is ina-upgrade namin. Okay? Kung nakakita kayo ng unit na hindi upgraded, yon ginagasan yan 5 to 7 seconds. Pero dito sa Bigman, makikita nyo 2 seconds lang kasi yung unit po is upgraded unit. Number 1, naka-fine tuning and naka-trigger job. So, pag naka-fine tuning yung unit mo, ibig sabihin nakatono. Pag nakatono, ang ginagawa sa pagtotono, kinukuha namin yung average FPS, then sinasakal namin yung mismong unit. Para konti lang ang i-consume niyang gas nang hindi nako-compromise yung average FPS. Okay? Yun, no? Ngayon, yung unit, 2 seconds na lalagyan. Pwede mo pa rin naman lagyan ng 5 eh. Ng 7. Pwede pa rin. Kaya lang, paano kung yung unit, yung 2 seconds nga pumuputok na ng, depende sa unit Sa mga 2011, pumuputok ng 50 to 60 rounds. Sa CZ, 80 to 90 rounds. Sa Glock, 50 to 70 rounds rin. No? Kung ganon, lalagyan mo pa na mas marami, di mas marami pang ipuputok. Paano kung isa o dalawang magazine lang ang ipuputok mo? Sayang yung niload mo. Tatandaan nyo ang airsoft natin, hindi mo siya pwedeng itabi na matagal na panahon na may gas. So, ang gagawin mo, naglagay ka ng 5 seconds. Dahil 2 or 3 magazine lang ipuputok mo, naglagay ka 5 seconds, ang daming matitira. So, anong gagawin mo? Papasingawin mo. Tandaan mo, ang green gas, pag na-load na sa magazine, hindi na natin kayang pasingawin yan. Pwede natin pasingawin, pero hindi na natin kayang i-recycle yan. Hindi na natin maibabalik yan sa canister. Okay? Kaya, I don't suggest, pag upgraded ang unit mo, nabili mo sa Bigman, 2 seconds lang. Okay? And I just hope na sagot ko po yung question natin, Carson. Mas delikado rin pag bumagsak ang magazine base, maaari masira ang inlet valve. Pasensya ka na, Alan Villaris. Hindi nasisira basta-basta ang inlet valve kung mababagsak ang magazine. Okay? Pasensya ka na tatapatin kita. Okay. Magazine. Yung inlet valve nasa loob Di ba? Ay, nasa loob. Ang lalim. Approximately, pag sa Glock, nasa approximately 10 mm. Ibig ko sabihin, pakita ko sa inyo magpapakita patuloy ako, no? Ito kasi si Alan Villaris Pasensya na, Alan Hindi ko pwedeng oohan kasi pag mali kasi, pag sa tingin ko mali, pasensya ka na, brother, no? Iko-correct lang kita, never masisira ang inlet valve Never masisira ang inlet valve pag nabagsak ang magazine. Ang masisira sa magazine pag nabagsak is the main O-ring, mamimisalign. Okay? Pero never masisira ang inlet valve. Okay? Yan. Thank you for your info, pero yun nga lang okay. This is the magazine. Para ano natin Yan. Yan. Direnowing ko na, Alan Villaris Pasensya ka na, brother. Hindi ko talaga kayang, alam mo, kilala mo naman ako. Pag nag-vlog ako, basta sa tingin ko mali, hindi ko kayang oohan yan, Pasensya na. Okay. This is the magazine. This is the Glock magazine. Okay? Siya yung nagamit ko. Hindi pala to. Yung nagamit ko, permanent marker.
Yan. Yan, Alan Villaris ha. Yan yung magazine. Ngayon, nandito pa lang inlet valve oh. Yan. Yan. Nandito pa lang yung inlet valve. Yan. Oh. Diba? Ipagpalagay na natin na bumagsak. Bumagsak. Tapos itong ilalim tumama sa sahig pa. Hindi maapektuhan yung inlet valve dahil yung inlet valve nakapaloob. Tama ako, Lucas? Tama. Dereta. Bumagsak. Masisira ba inlet valve? Masisira. Bereta, bumagsak. Hindi. Hindi masisira. Kasi nakapaloob yung inlet valve eh. Diba? Ito yung sahig. Ito yung sahig ha. Nakapaloob yung inlet valve nakabaon. Ano masisira? Main o-ring. Diba? Isa na. 2011. Pasensya na kayo ha. Diretso lang po ako talaga. Pag mali, mali. Hindi po ako tulad ng ibang seller na guguyuin kayo, na bobolahin kayo, na uuuhan kayo para lang maging follower niya kayo. No? Para lang mag-subscribe kayo sa kanya. Papanigan niya yung mali. Para lang friend kayo. Okay? Pasensya na po kayo, diretso lang po ako. Hindi ko po pwedeng panigan ng mali. Di ba wag na lang tayo maging magkaibigan. At least, totoo ko sa'yo. Hindi kita lolokohin. Okay? Mahirap naman yung naging kaibigan mo, pero kahit mali ka na, binobola ka pa. Okay? Hi ka pa. Sukatin natin kung gaano kalalim ang inlet valve. Ano pa sukat natin? Screwdriver. Flat screw. Ipapasok ko yung flat screw sa inlet valve. Okay. Yan. Ganyan kalalim, oh. Ayan, yan. Yan. Ganyan kalalim, ito pa lang yung inlet valve. So, kahit anong gawin natin, ibagsak natin to, hindi masisira yung inlet valve niyan. Kasi nakapailalim. Okay? Pasensya na, Alan Villaris. Tinuturing kitang, tinuturing kitang isang kaibigan. Kaya hindi ko pwedeng, oohan, no? Thank you for your inputs. Napakaganda naman kasi merong iba ring matututo. Okay? Curious lang po ako, ano po yung sinakasakal sa pistol para matipid sa gas? Reynaldo Cube, manood ka ng mga vlog natin. Okay? Manood ka ng mga vlog natin. Ngayon, dinidiscuss ko sa vlog kung bakit tumitipid yung unit natin. Ngayon, hindi ko pwedeng i-disclose lahat dito sa vlog. Kasi syempre, kaya nga kami kakaiba sa iba kasi meron kami mga bagay na ginagawa na alam namin na hindi alam ng iba. Okay? Yung curiosity mo will remain curiosity as that, bro. Kasi kahit i-discuss ko sa'yo, tandaan mo, it took us 2 or 3 years para dito sa innovation na to. No? Tapos all of a sudden, ibubulgar ko. Never po mangyayari yan. Okay? Nakita nyo naman, napatunayan naman sa marami namin vlog. For example, ang CC Shadow, pumutok ng marami. Okay? Meron ba tayo CC Shadow na pwede i-test? Meron kang patapon na magazine dyan? Puro,
ano kasi, maingat ako kasi ang CC Shadow mga ka-airsoft is a high-end pistol. High-end pistol kasi yung Shadow. Kondisyon mo. No, high-end pistol kaya medyo maingat ako. Ay 12 lang. No, ayun. Kaya maingat ako. Okay? Hindi ko pwedeng ipan-test kasi ang CC Shadow. Ewan ko, pero nakikita niyo naman yan eh. Sa, look! Yan na mo muna, okay na ba? No, gusto ko kasi ipakita eh. Pakuha kaya tayo ng CC Shadow. Gusto ko maipakita, pero meron naman, hindi, meron akong ano sandali. Meron ako ipapakita sa inyo Kailan ba ako nag-vlog ng Shadow na nagpaano ako? Gusto ko ipakita sa inyo yung CC Shadow na inano na ipinakita ko kung gaano katindi, kung gaano kadami yung kaya niyang i-fire, no? Ewan ko lang kung bakit nagtatanong si Kube, baka hindi niya napanood yun, no? So, wala. Tingnan natin. Para Sabado de Gloria ata yun. Ganito yung mga itsura ng mga high-end, mostly of the high-end. Pag hinatak mo to, hindi ko makita eh. Sa dami ng vlog natin everyday no? Hindi ko maano. Kailan ba ako nag-vlog? Natatandaan mo ba? Na CC Shadow ang ginamit ko. Tulungan nyo ako mga ka-airsoft, baka meron makaalala sa inyo. Hirap. Wala, hindi ko makita mga ka-airsoft, pasensya na no. Pero gusto ko kasi ipakita. Wala naman akong dapat patunayan pa kasi sa mga vlog na papatunayan ko naman no. Na yung 2 seconds namin na paggagas talagang diretsong pumuputok ng gano'n no. Last time napanood ko Shadow 108 shot yun. Tama yun. Tama, sumali nga to si Alan Villaris Sumabit yung hula niya yan. Alan Villaris, buhay na saksi yan, no? Para yan, magpatunay na yung 2 seconds na gas pumutok ng 108 rounds, no? Pero ako nga, sa totoo lang, pag nagbablog ako, hindi ko sinasabing yung Shadow, 2 seconds, pumuputok ng 108, hindi ko sinasabi ganun. Pinapababa ko pa Di ba? Kung mapapansin nyo, pag nagsalita ako, laging mababa, laging talo, laging lugi. Di ba? Sinasabi ko, ang Shadow, pumuputok lang ng ilan? 60, 70 shots. Di ba? Ngayon, kung mag-80, kung magna-90, kung magwa-100 sa inyo, bonus na yun. Pero never ko kine-claim na 108, na 100 shots ang Shadow. Never. Lagi ako dun sa pinakababa. 60, 70, 80. High kappa, 40, 50, 60. 2 magasin, 3 magasin. Ganun lang. No? Yun. Anong pwede pag-practice, sabi ni Ram Nosne? Nung nagpa-practice ka, anong pinag-practicean mo? Ano mong barel? Glock. Kaya lang, eventually, nung natuto ka na, ayaw mo na mag-Glock, di ba? Nag-step up na siya, si Lucas, nag-step up na sa mga 2011. Which is, sa 2011 kasi, mahahasa ka ng gusto kasi talagang malakas siya. Yung malakas niya, yung palag niya, kailangan paglabanan mo. Okay?
Magandang pang-practice, mag-practice ka ng unit na disente, mag-practice ka ng unit na may class, mag-practice ka ng unit na maayos. Huwag ka magpa-practice ng unit na budget meal, na China, na mumurahin kasi bandang huli, mamumura mo lang, no? Bandang huli, sasabihin mo, buwisit na to, ang galing-galing ko sa baril na to. Nung nalipat ako sa ibang baril, naging anga-anga na ako. O, di ba? Yan. Kasi dadayain ka ng China na unit eh. Feeling mo action star ka na, pero nung lumabas ka talaga sa totoong mundo ng baril, which hindi ka makatama, di ba? Yan. Okay, yun lang muna mga ka-airsoft. Grabe, masakit na ang aking lalamunan. 1 hour and 4 seconds na po tayo. Maraming salamat po sa nag-share ng ating live video. Sa hindi pa po nag-share, please share the live video. Maraming salamat po. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. At ito sa inyo ng inyong lingkod. Pigman.